Naramdaman ni Alyana ang lamig ng aircon sa malawak na lobby ng Ethelred Group, pero mas naramdaman niya ang init ng kaba sa dibdib niya. Isang mahabang pila ng mga kababaihan, lahat mukhang pulido at handa para sa digmaan, ang naghihintay para sa iisang posisyon, Executive Secretary sa SI. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon niya. Kailangan niya ito. Para sa pamilya niya. Para sa sarili niya. Grabe, ang dami talagang nag-a-apply. Rinig niyang bulong ng isang babae sa likod niya, pero bali-balita, walang tumatagal sa posisyong iyan. Kahit sino pa ang kunin nila. Kumunot ang noo ni Alyana. Bakit po? Pabulong niyang tanong. Nagkibit balikat ang babae. May kakaiba raw sa mga bata ng SI. Mga henyo raw pero may sariling mundo. At ayaw nila ng bagong kalihim ng daddy nila. Naramdaman ni Alyana ang unti-unting paglamig ng paligid. Mga bata. Ano ang kinalaman ng mga bata sa pagiging executive secretary? Hindi niya pinansin ang mga chismis. Lumaki siya sa probinsya, sanay sa hirap at hindi basta-basta susuko. Ilang oras pa ang lumipas bago tuluyang natawag ang pangalan niya. Inat Alyana Santos, this way please. Kinabahan siya habang sumusunod sa isang babaeng nakauniporme. Sa dulo ng pasilyo, isang malaking pinto ang bumungad sa kanila. Sa loob, ang opisina ay napakalaki at napakagara, pero ang nakakuha ng atensyon ni Alyana ay hindi ang view ng syudad mula sa salamin, kundi ang tatlong maliliit na figura na nakaupo sa likod ng malaking executive table. Tatlong bata. Magkakapareho ang suot, magkakapareho ang tindig. Mga babae. Ang mga mata nila ay matalim, mas matalim pa kaysa sa inaasahan niya mula sa mga bata. Mga mata na tila sumusuri sa bawat galaw niya. Good morning po, bati ni Alyana, pilit pinapanatili ang kanyang professional composure. Ang isa sa kanila, ang tila pinakamatanda, ay nagsalita. Ang boses niya ay malinaw at direkta, walang bahid ng pagkabata. Ina Santos, please sit down. We are Tristan, Thalia, and Sena Corpus. Kami ang mag-i-interview sa inyo. Halos matigilan si Alyana. Ito ba ang biro? Napatingin siya sa paligid, hinahanap ang SI. Wala. Tanging tatlong batang may na tila mas mataas pa sa kanya. Napasulyak siya sa mga Z na nakalagay sa mesa, mga pangalan nila, at sa ilalim ay nakasulat na Junior Executives. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Alyana. Tanggapin mo ang hamon, Yana. Sige po, sagot niya, kalma ngunit ang puso niya ay lumalabas na sa bilis ng pagtibok. Nagsimula ang key interview. Hindi ito ordinaryong interview. M. Santos, simula ni Tristan, ang tila leader na may baso na bilog at mukhang laging seryoso. Bakit po ninyo gustong magtrabaho rito sa Ethelred Group? At bakit sa tingin ninyo ay kayo ang karapat-dapat na executive secretary ng aming ama? Diretsahan ang tanong. Nag-isip si Alyana. Gusto ko pong magkaroon ng stable na trabaho para makatulong sa pamilya ko. Naniniwala po ako na ang dedication, hard work, at ang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon ay mahalaga sa posisyong ito. Alam kong kaya kong gampanan ang mga responsibilidad ng buong husay. Mumisi si Xena, ang bunso, na may mapanuksong ngiti sa labi. Maraming nagsasabi niyan, maam. Pero madalas, pagkatapos ng ilang araw, umiiyak na sila paalis. Bakit sa tingin niyo ay magiging iba kayo? Naramdaman ni Alyana ang lamig ng tanong. Direkta. Walang preno. Hindi po ako madaling sumuko at sanay po ako sa hamon, sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. At naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sumunod ang mga tanong tungkol sa kanyang karanasan sa accounting, project management, at maging sa personal niyang buhay. Pakiramdam ni Alyana ay nasa ilalim siya ng microscope. Walang takas. Bawat sagot niya ay tinitimbang. Habang sumasagot, napansin niya ang isa sa mga bata, si Thalia, ang tahimik sa tatlo, na nakayuko at iginuguhit ang isang bagay sa kanyang notebook. May kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa isang sandali, naglakas loob si Alyana. Pagkatapos sumagot sa isang teknikal na tanong mula kay Tristan, tumingin siya kay Thalia. Thalia, pabulong niyang tawag, maganda po ba ang iginuguhit mo? Nagtaas ng tingin si Thalia. Nagulat.
Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Nag-iba ang aura sa silid. Lumambot ang matatalim na tingin ni Tristan at Xena. Ngumiti si Alyana, isang tunay at malambing na ngiti. Pwede ko po bang makita mamaya? Nagkibit balikat si Thalia, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang maliit na crack sa kanilang matigas na panlabas. Biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad, maskuladong lalaki ang pumasok. May matalim na tingin, ngunit may pino at otoritatibong aura. Siya ang CZ. Vincent Corpus. Nagulat si Alyana sa paglabas niya. Hindi niya inasahan ang ganoong kaimpluwensyang presensya. Tila nawala ang lahat ng hangin sa silid. Tumingin si Vince kay Alyana, isang malamig na tingin na bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, bumaling siya sa tatlong bata. Anong nangyayari rito? Malamig ang boses niya. Natapos na po ang interview, Daddy, sagot ni Tristan. At sa tingin namin, may desisyon na kami. Tinignan ni Vince si Alyana. Walang emosyon ang mga mata. Parang tinitignan lang niya ang isang bagay, hindi isang tao. Bumalik ang malamig na kaba sa dibdib ni Alyana. Santos, sabi ni Vince, maaari ka nang lumabas. Tatawagan ka namin kung nais naming tanggapin ka. Bigong lumabas si Alyana. Akala niya ay may nagawa na siyang mali. Pakiramdam niya ay isa na naman siyang talunan. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Alyana. Nanghihina ang mga kamay niya habang sinasagot ito. Hello? Inat Alyana Santos, this is Ethelred Group. Tinatanggap po namin kayo sa posisyong Executive Secretary. Halos lumundag ang puso ni Alyana sa tuwa. Nakahinga siya ng maluwag. Narinig niya ang boses ng babaeng tumawag. Pero may paalala lang po, ma'am. Maraming beses na naming sinubukan na punuan ang posisyong ito. Sana po magtagal kayo. Nagpasalamat si Alyana. Ang saya ay bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa likod ng tuwa, may isang kaba na nanatili. Ang mga tingin ng tatlong bata. Ang lamig ng boses ng si. Ilang oras pa ang lumipas, naramdaman ni Alyana ang kanyang telepono. Isang text message. Mula sa Ethelred Group. Ito ay mula sa si Vincent Corpus. Isang maikling mensahe, ngunit tila bumalot sa kanya ang lamig. Si Dine. Ndens and Ednens Vi, hindi lahat ng nakakapasok ay nakakatagal. Walang tumatagal sa posisyong ito ng mahigit isang linggo. Naramdaman ni Alyana ang lamig na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Nakuha niya ang trabaho, pero tila isang babala ang huling linyang iyon. Isang hamon. Isang imposibleng trabaho. Pagdating ni Alyana kinabukasan sa Ethelred Group, pakiramdam niya ay may nakasulat na, bagong biktima, isa noon niya. Ang mga tingin ng ibang empleyado ay hindi gaanong maligaya. May pagtataka, may pagkaawa, at karamihan ay may halong tsismis. Nakita niya ang ilan na nagbubulungan habang dumadaan siya, at narinig niya ang mga salitang iisang linggo, at hindi tatagal. Pinilit niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Hindi siya rito para maging kaibigan ng lahat. Nandito siya para magtrabaho. Pagpasok niya sa opisina ng sihi, bumungad sa kanya ang kalat. Hindi ito tipikal na kalat ng isang executive secretary. May mga laruan, coloring books, at ilang science experiment kit na nakakalat sa sahig. Nasa gitna ng opisina ang tatlong magkakapatid, abala sa kani-kanilang ginagawa na tila walang paki sa bagong tao sa loob. Si Tristan ay nakaupo sa sahig, may hawak na tablet at may ginagawang complex na equation. Si Xena ay abala sa pagbuo ng isang robot na gawa sa Lego, samantalang si Thalia ay tahimik na nagbabasa ng isang makapal na libro sa sulok. Ang kanilang ama, si Vince, ay nakaupo sa kanyang desk, nakatitig sa computer screen, hindi man lang nag-angat ng tingin. Good morning po, Sir Vincent. Good morning po, Tristan, Thalia, Xena, bati ni Alyana. Pilit na ngumingiti. Walang sumagot. Walang kahit isang bahagyang paggalaw. Parang hangin lang siya. Huminga ng malalim si Alyana. Game on, Yana. Umupo siya sa kanyang desk na malapit lang sa pintuan ng opisina ni Vince. Naghanda siya ng kanyang notepad at ballpen. Sinimulan niyang tingnan ang kanyang schedule. Ngunit walang schedule.
Walang email. Walang kahit ano. Maya-maya, lumapit si Tristan sa kanya, hawak ang isang makapal na folder. Santos, pakisuri po ito. Ito po ang latest financial report ng ating subsidiary sa Cebu. Kailangan ko po ng comprehensive analysis nito bago magtanghali. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Financial report. Wala sa job description niya ang maging financial analyst. Pero tumango siya. Sige po, Tristan. Binuksan niya ang folder. Puno ito ng mga numero, graphs, at jargon na hindi niya maintindihan. Alam niyang kailangan niya ng oras para maintindihan ito, pero tanghali na agad. Nagsimula siyang magbasa at mag-research sa internet para maintindihan ang mga terms. Habang abala siya, naramdaman niya ang isang kamay na humila sa kanyang ballpen. Si Xena. Hala, Xena, ibalik mo po yan, sabi ni Aliana, pero tumakbo na ito papunta sa likuran ng malaking bookshelf. Napakagatlabi si Aliana. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi ito ang oras para mainis. Kinuha niya ang isa pang ballpen sa kanyang bag, hindi pa siya tapos sa report ni Tristan, pero nararamdaman niya ang pagod at frustration na unti-unting pumupuno sa kanya. Tumayo siya para mag-stretch. Napansin niya si Thalia na nakatago sa ilalim ng kanyang desk, malayo sa lahat. Naglakas loob siyang lumapit. Thalia, okay ka lang ba dyan? Nagulat si Thalia at mabilis na nagtago sa likod ng malaking file cabinet. Hindi niya gustong lapitan. Naramdaman ni Aliana ang sakit sa dibdib niya. Ang sakit ng pagiging hindi pinagkakatiwalaan. Biglang tumunog ang telepono ni Vince. Narinig ni Aliana ang boses niya, malamig at seryoso. Hindi ko kayang pagkatiwalaan ang sinuman. Lalo na pagdating sa mga anak ko. Napatigil si Aliana. Bumalik sa kanyang isip ang mga chismis na narinig niya sa labas at ang huling text message ni Vince. May connection ba iyon sa kanya? Sa pagiging sekretarya niya? O sa isang bagay na mas malalim? Tila may itinatago si Vince, isang lihim na nagpapatigas sa puso niya. At ang mga bata, sila ang kanyang mga anino. Ang mga salitang iyon ay tila pako na bumaon sa puso ni Aliana. Ang trabaho na ito, tila imposibleng Nakaupo si Vincent sa kanyang executive chair, ang mga mata ay nakatitig sa monitor ng kanyang computer, ngunit ang isip niya ay malayo. Hindi ang mga numero sa financial reports ang iniisip niya, kundi ang babaeng nasa labas ng kanyang opisina, si Aliana Santos. Nakita niya kung paano nito sinubukang ayusin ang kalat sa kanyang desk, kung paano nito pinilit intindihin ang report na ibinigay ni Tristan, at kung paano nito pinilit lumapit kay Thalia, kahit na alam niyang iiwasan lang siya. Hindi niya inakala na may tatagal ng isang araw. Ang mga nakaraang kalihim ay umaalis bago pa man matapos ang tanghalian, umiiyak at sumusumpa na hinding-hindi na babalik sa Ethelred Group. Pero si Aliana naroon pa rin. May determinasyon sa kanyang mga mata na hindi niya nakita sa iba. Lumipat ang tingin ni Vince sa isa pang monitor, ang konektado sa key footage ng opisina. Nakita niya si Aliana na nakayuko sa kanyang desk, abala sa pagbabasa. Sumilay ang bahagyang pagtataka sa mukha ni Vince. Bakit pa rin siya naroon? Hindi ba niya nakikita ang pagiging imposible ng sitwasyon? Bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, sa araw na nagbago ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang sakit. Isang maulan na hapon. Nasa bahay siya, naghihintay kay Celeste, ang kanyang asawa at ina ng kanyang mga anak. May importante silang pag-usapan. Ngunit hindi dumating si Celeste. Sa halip, isang sulat ang natagpuan niya sa kanyang side table. Isang maikling sulat na nagpapaliwanag na kailangan nitong umalis. Kailangan nitong sundin ang sariling pangarap. Iniwan sila. Iniwan ang mga anak niya. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Nakita niya si Tristan, Thalia, at Xena na nakaupo sa sahig, naglalaro ng block. Ngunit nang makita siya, tumakbo si Thalia at Xena papunta sa kanya, umiiyak. Daddy, nasaan si Mommy? Bakit po siya umalis? Si Tristan, ang pinakamatanda, ay nanatili sa kanyang kinaupuan, ang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Umalis siya, Daddy. Iniwan niya tayo. Niyakap niya ang kanyang mga anak, pilit na pinipigilan ang sariling luha. Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang masaktan muli ang kanyang mga anak.
Hinding-hindi na niya hahayaang may makapasok sa kanilang buhay na maaaring muling umalis. At hinding-hindi na siya magtitiwala. Bumalik si Vince sa kasalukuyan. Ang pangako na iyon ang nagpapatigas sa kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit niya pinaghihirapan ang bawat kalihim na dumarating. Ito ang dahilan kung bakit niya hinayaan ang kanyang mga anak na maging junior executives at maging bahagi ng proseso ng pagpili. Gusto niyang siguraduhin na ang sinumang papasok sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga anak ay karapat-dapat sa kanilang tiwala. Ngunit si Alyana ay iba. May kakaiba sa kanya. Nakita niya kung paano nito hinahabol si Xena para ibalik ang ballpen. Nakita niya kung paano nito sinubukang kausapin si Thalia, kahit na alam niyang iiwasan lang siya. May pasensya ito na hindi niya nakita sa iba. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang dibdib nang makita niya si Alyana na lumapit kay Thalia. Ang kanyang anak, ang pinakasensitibo sa tatlo, ay laging umiiwas sa anumang uri ng paglapit mula sa mga bagong tao. Ngunit si Alyana hindi sumuko. Thalia, okay ka lang ba dyan? Narinig niya ang boses ni Alyana, malambing at puno ng pag-aalala. Nakita niya ang pag-iwas ni Thalia. Ngunit sa halip na sumuko, umupo si Alyana sa sahig, sa tabi ng desk ni Thalia, at sinimulan ang kanyang trabaho doon. Hindi niya pinilit. Hindi siya nagalit. Naghintay lang siya. Naramdaman ni Vince ang bahagyang pagkabahala. Hindi niya gusto ang ideya na may ibang tao na lumalapit sa kanyang mga anak. Lalo na si Thalia. Si Thalia ang pinakaapektado sa pag-alis ni Celeste. Ang kanyang pagiging tahimik at pag-iwas ay bunga ng matinding takot na muling maiwan. Bumalik ang kanyang isip sa isa pang bahagi ng kanyang nakaraan, ang mas madilim na bahagi. Ang pagtuklas niya sa pagtataksil ni Celeste. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis. May kasama itong pagtataksil sa kanya at sa kumpanya. Si Miguel Diaz, ang kanyang dating kasosyo. Ang lalaking kasama ni Celeste nang umalis ito at ang lalaking kasama nito sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Pinili niyang ilihim ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ayaw niyang masira ang imahe ng kanilang ina sa kanilang mga mata kahit na ang ina na iyon ay sumira sa kanyang tiwala. Ang mga alaala na iyon ay nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagdududa sa bawat galaw ng mga tao sa paligid niya. Lalo na sa mga babae. Ngunit si Alyana may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, hindi ng pagtataksil. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamalasakit, hindi ng panlilinlang. Biglang tumunog ang telepono ni Vince. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Vincent T. Napatigil si Vince. Ang boses. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Isang boses na nagpabalik sa lahat ng sakit at galit na matagal na niyang inilibing. It's been a long time. Naaalala mo pa ba ako? Kumunot ang noo ni Vince. Nanlamig ang kanyang kamay na may hawak sa telepono. Ang pangalang iyon. Ang boses na iyon. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ilang araw na ang lumipas mula nang simula ni Alyana ang kanyang trabaho sa Ethelred Group. Ang unang shock ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Hindi lang basta mga henyo ang tatlong bata, sila ay mga bata na may malalim na sugat. Ang kanilang pagiging mailap at ang kanilang mga pagsubok ay hindi lang para pahirapan siya, kundi para protektahan ang kanilang sarili. Protektahan ang kanilang mga puso mula sa muling pagkabigo. Nakita niya si Thalia na nakaupo sa sulok, tahimik na iginuguhit sa kanyang notebook. Madalas, ang mga iginuguhit nito ay malungkot na mga larawan, isang batang mag-isa sa ilalim ng ulan, isang bahay na walang bubong, o isang puno na walang dahon. Naramdaman ni Alyana ang kirot sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, pakiramdam na mag-isa sa mundo. Isang hapon, habang abala si Tristan sa kanyang mga libro at si Xena sa kanyang mga robot, lumapit si Alyana kay Thalia. Hindi siya nagsalita agad. Umupo lang siya sa tabi nito, bahagyang malayo para hindi ito maramdaman na sinasakop niya ang espasyo nito. Ang ganda naman ng iginuguhit mo, Thalia, mahinang sabi ni Alyana, tinutukoy ang larawan ng isang paru-paro na may sirang pakpak. Pero bakit po sirang-sira ang pakpak niya? Nag-angat ng tingin si Thalia.
Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kalungkutan. Kasi po hindi na siya makakalipad. Pero pwede pa rin siyang gumapang, di ba? Malumanay na tanong ni Alyana. At pwede rin siyang magpagaling. Minsan, kahit may sira, pwede pa ring maging maganda at makahanap ng paraan para makalipad ulit. Hindi sumagot si Thalia. Ngunit hindi rin ito umiwas. Patuloy lang itong tumitig kay Alyana. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Alyana ang koneksyon. Isang maliit na tulay ang nabuo sa pagitan nila. Kinabukasan, habang naghahanda si Alyana ng kape para kay Sir Vincent, lumapit si Xena sa kanya, ay hawak na math textbook. Ma'am Yana, tawag nito, isang bagay na hindi pa nito nagagawa dati. Pwede niyo po ba akong tulungan dito? Hindi ko po maintindihan ang problemang ito. Nagtaka si Alyana. Si Xena, ang pinakamapang-asar sa tatlo, ay humihingi ng tulong. Ngumiti siya. Sige, Xena. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Magkasama silang nag-aral ng math problem. Ipinaliwanag ni Alyana ang bawat hakbang ng may pasensya, at sa bawat tamang sagot ni Xena, nakita niya ang pagliwanag ng mga mata nito. Sa pagtatapos ng kanilang session, nakita ni Alyana ang isang ngiti sa labi ni Xena. Isang tunay na ngiti. Salamat po, Ma'am Yana, sabi ni Xena. Mas madali po palang intindihin pag ikaw ang nagtuturo. Naramdaman ni Alyana ang init sa kanyang dibdib. Ito ang mga maliliit na tagumpay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Maging si Tristan, ang pinakamahirap basahin, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagbabago. Isang umaga, habang naghahanda si Alyana ng mga dokumento, lumapit si Tristan sa kanya. Santos, sabi nito, ang boses ay seryoso pa rin. Ano po sa tingin ninyo ang mas magandang font para sa presentation na ito? Impact o Calibri? Nagulat si Alyana. Ito ay isang simpleng tanong, ngunit mula kay Tristan, ito ay isang malaking hakbang. Sa tingin ko po, Tristan, mas professional ang Calibri. Pero kung gusto ninyo ng mas malakas na dating, pwede ang impact, depende sa audience. Tumango si Tristan. Okay. Salamat. At umalis na ito. Hindi ito nagpakita ng emosyon, ngunit alam ni Alyana na ito ay isang senyales ng pagtitiwala. Napansin din ni Alyana ang mga tingin ni Vince. Hindi na ito kasing lamig tulad ng dati. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, isang bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Minsan, kapag nagtatawanan sila ni Xena habang nag-aaral, nakikita niya ang bahagyang paglambot ng kanyang mukha. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga file, narinig niya ang boses ni Vince na tumatawag sa kanya. Santos, pwede ka bang pumasok sandali? Kinabahan si Alyana. Pumasok siya sa opisina ni Vince. Nakaupo ito sa kanyang desk, at ang mga bata ay abala sa kanilang mga ginagawa. Santos, simula ni Vince, napansin ko ang pagbabago sa mga bata. Lalo na si Thalia. Mas lumalabas na siya sa kanyang shell. Salamat. Nagulat si Alyana. Ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ni Vince. Wala po yun, sir. Mahal ko po ang mga bata. Tumango si Vince. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Mukha nga. Naramdaman ni Alyana ang init sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon, simple man, ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang linggo, pakiramdam ni Alyana ay bahagi na siya ng pamilya. Ang mga bata ay hindi na mailap. Masaya na silang kasama. At si Vince, kahit na may distansya pa rin, ay hindi na kasing lamig. Isang hapon, habang naghahanda si Alyana na umuwi, bumukas ang pinto ng opisina. Si Don Ramon Corpus, ang lolo ng mga bata, ang pumasok. Isang matandang lalaki na may mabait na mukha at mapagmahal na mga mata. Lolo, sabay na sigaw ng tatlong bata at tumakbo papunta sa kanya. Niyakap ni Don Ramon ang kanyang mga apo. Pagkatapos, tumingin siya kay Alyana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pag-unawa at pasasalamat. Ikaw siguro si Alyana, sabi ni Don Ramon. Marami akong naririnig tungkol sa iyo. Ngumiti si Alyana. Opo, ako po si Alyana Santos. Lumapit si Don Ramon kay Alyana at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Salamat, Alyana, sabi ni Don Ramon, ang boses ay puno ng emosyon.
Salamat sa pagdadala ng liwanag sa bahay na ito. Sa wakas napatigil si Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Alyana, puno ng isang hindi masabing damdamin. Sa wakas, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libong salita. Nakaupo si Vincent sa kanyang opisina, ang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Hindi na ang mga komplikadong spreadsheet o ang susunod na strategic move ng Ethelred Group ang pumupuno sa kanyang isip. Sa halip, ang mga imahe ng kanyang mga anak ang naglalaro sa kanyang isipan. Si Thalia, ang tahimik at laging nakayuko, ay mas madalas nang umingiti ngayon. Nakita niya ito kanina, nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na malungkot ang kanyang mga larawan. May kulay na ang kanyang mga paru-paro, at may mga bulaklak na sa kanyang mga iginuguhit. At ang pinakamahalaga, nakikipag-usap na ito kay Alyana, nagbabahagi ng kanyang mga gawa. Isang bagay na hindi nito ginagawa sa iba. Si Tristan, ang kanyang panganay, ay hindi na kasing seryoso. Nakita niya itong nakikipagpalitan ng ideya kay Alyana tungkol sa isang school project. May mga pagkakataon pa nga na nakikita niya itong umingiti, isang bihirang pangyayari. Ang pagiging matigas nito ay unti-unting lumalambot. At si Xena, ang pinakamakulit, ay mas madali ng kausapin. Kung dati ay lagi itong nagtatago ng kanyang mga gamit, ngayon ay mas madalas na itong humihingi ng tulong kay Alyana sa kanyang mga takdang aralin. Ang kanyang mga pagsubok ay hindi na kasing tindi. Lahat ng pagbabagong ito ay dahil sa isang tao, Alyana Santos. Hindi niya inakala na may sinuman ang makakagawa nito. Ilang taon na niyang sinubukan, ilang kalihim na ang dumaan, ngunit walang sinuman ang nakapasok sa mga pader na itinayo ng kanyang mga anak. Ngayon, narito si Alyana, at tila walang kahirap-hirap nitong giniba ang mga pader na iyon gamit ang simpleng kabaitan at pag-unawa. Naramdaman ni Vince ang isang kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit o pagdududa na sanay na siyang maramdaman. Ito ay isang bagay na mas malambot, mas mainit. Isang damdamin na matagal na niyang inilibing. Isang gabi, habang abala si Vince sa kanyang trabaho, narinig niya ang pag-ubo ni Thalia mula sa kwarto nito. Agad siyang tumayo at nagtungo doon. Nakita niya si Alyana na nakaupo sa tabi ng kama ni Thalia, pinupunasan ang noo nito ng basang bimpo. Maputla si Thalia, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit. Anong nangyari? Tanong ni Vince, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nilalagnat po siya, sir, sagot ni Alyana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Binigyan ko na po ng gamot. Nagpapahinga na po siya. Umupo si Vince sa kabilang bahagi ng kama. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Alyana. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Malamang ay magdamag itong nagbantay. Umuwi ka na, Alyana, sabi ni Vince. Ako na ang magbabantay. Umiling si Alyana. Hindi po, sir. Okay lang po ako. Kailangan po niya ako. Nagulat si Vince sa kanyang sagot. Kailangan niya ako. Iyon ang mga salitang matagal na niyang hindi narinig mula sa sinuman, maliban sa kanyang mga anak. At ngayon, isang estranghero, isang kalihim, ang nagsasabi nito. Nagpatuloy si Alyana sa pag-aalaga kay Thalia. Binabantayan nito ang bawat galaw ng bata, sinisigurado na komportable ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Vince hindi lang ang kanyang kalihim, kundi isang babaeng puno ng pagmamalasakit at pag-aalaga. Isang babaeng handang magsakripisyo para sa iba. Naramdaman ni Vince ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang init na kumalat sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang kakaibang damdamin. Isang damdamin na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging ligtas. Alyana, mahina niyang tawag. Nag-angat ng tingin si Alyana. Salamat, sabi ni Vince, ang boses ay bahagyang nanginginig. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. At salamat sa pagiging ikaw. Ngumiti si Alyana, isang pagod ngunit matamis na ngiti. Wala po yun, sir. Masaya po ako na makatulong. Hindi na nagsalita si Vince. Pinanood lang niya si Alyana. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, sinusuri ang bawat galaw. Ang kanyang puso ay bumibilis. Hindi niya maintindihan ang damdaming ito. Hindi niya ito nararamdaman sa loob ng mahabang panahon.
Nang makatulog na si Thalia, tumayo si Alyana. Magpapahinga na po ako sa sofa, sir. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Tumango si Vince. Pinanood niya si Alyana na lumabas ng kwarto at umupo sa sofa sa sala. Sa loob ng ilang minuto, nakatulog na ito. Lumabas si Vince ng kwarto ni Thalia. Nakita niya si Alyana na mahimbing na natutulog sa sofa. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bahid ng pagod. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. Lumapit si Vince sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakakalat sa kanyang noo. Isang hindi inaasahang damdamin ang pumuno sa kanya. Isang pag-asam. Isang pagnanais na protektahan. Dahan-dahan, iniabot ni Vince ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang lumapit sa buhok ni Alyana. Gusto niya itong ayusin. Gusto niya itong hawakan. Gusto niyang maramdaman ang init ng kanyang balat. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, bahagyang gumalaw si Alyana. Nagulat si Vince. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, tila nasunog. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang kanyang mukha ay namula. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagkabahala. Ano ang ginagawa niya? Ano ang nararamdaman niya? Hindi ito tama. Hindi ito dapat mangyari. Isang executive secretary lang siya. At siya, isang sihi na may 3 anak at isang madilim na nakaraan. Ngunit ang init sa kanyang dibdib ay nanatili. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Alyana na mahimbing na natutulog. Isang hindi inaasahang damdamin ang lumitaw sa kanyang puso, isang damdamin na hindi niya kayang pigilan. Ang mga araw ay lumipas na parang tubig sa batis. Ang dating malamig na opisina ng sihi ay napuno na ng tawanan ng mga bata, ng mga kwento ni Xena tungkol sa kanyang mga robot, ng mga insightful na tanong ni Tristan, at ng malambing na boses ni Thalia habang nagbabasa. Si Alyana, na dati isang estranghero, ay naging sentro ng kanilang maliit na mundo. Ang mga bata ay mas lumalapit na sa kanya. Madalas, pagkatapos ng klase, tatakbo sila sa kanyang desk, magkukwento ng kanilang mga nangyari sa araw, o hihingi ng tulong sa kanilang mga takdang aralin. Si Thalia, na dati laging umiiwas, ay madalas nang lumalapit kay Alyana para ipakita ang kanyang mga iginuguhit. Ang kanyang mga larawan ay puno na ng kulay at buhay. Maging si Sir Vincent ay nagpakita na rin ng pagbabago. Hindi na ito kasing lamig. Madalas na itong humingiti, lalo na kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na masaya. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, isang tingin na hindi niya maintindihan, may pagtataka, may paghanga, at may bahagyang init na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad si Alyana sa hallway, nasalubong niya si Agnes de la Cruz, isang matagal ng empleyado sa Ethelred Group na kilalang malapit sa pamilya Corpus. Ngumiti si Alyana, ngunit ang ngiti ni Agnes de la Cruz ay hindi umabot sa kanyang mga mata. M. Santos, sabi ni Agnes de la Cruz, ang boses ay bahagyang malamig. Nagulat ako na tumagal ka pa rito. Kumunot ang noo ni Alyana. Salamat po, ma'am. Hindi yan papuri, Jun Santos, diretsahang sabi ni Agnes de la Cruz. Isang paalala lang. Maraming beses nang sinubukan na palitan si Ma'am Celeste. Pero walang sinuman ang nakagawa niyan. Hindi mo siya pwedeng palitan. Naramdaman ni Alyana ang lamig na kumalat sa kanyang katawan. Celeste. Ang dating asawa ni Sir Vincent. Ang ina ng mga bata. Hindi niya kailanman inisip na palitan ang sinuman. Gusto lang niya ang trabaho niya. At ang mga bata, mahal niya sila. Hindi ko po intensyon na palitan ang sinuman, ma'am, sagot ni Alyana, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Nandito po ako para magtrabaho. Ngumisi si Imaz de la Cruz. Tandaan mo lang ang sinabi ko, Gina Santos. Ang nakaraan ay may paraan para bumalik. At masakit ang nakaraan ng pamilyang ito. Umalis si Imaz de la Cruz, iniwan si Alyana na nakatayo doon, puno ng pagkalito at pag-aalala. Ang mga salita ni Imaz de la Cruz ay bumalik sa kanyang isip. Ang mga tsismis na narinig niya noong unang araw niya. Ang mga anino ng nakaraan. Kinabukasan, habang naglilinis si Alyana ng opisina ni Sir Vincent, napansin niya ang isang nakatagong frame ng litrato sa likod ng isang tumpok ng mga libro. Kinuha niya ito.
Isang lumang larawan. Si Sir Vincent, nakangiti, yakap ang isang magandang babae. Si Celeste Ramirez, ang kanyang dating asawa. May isang kirot sa dibdib ni Aliana. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya dapat maramdaman iyon. Ngunit ang ngiti ni Celeste sa larawan ay tila may sinasabi. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa, ng pagmamay-ari. Tila sinasabi nito, ako ang may-ari ng lugar na ito. Ibinaba ni Aliana ang larawan. Pinilit niyang ipagsawalang bahala ang damdaming iyon. Hindi siya dapat mag-isip ng ganito. Siya ay isang empleyado. Wala siyang karapatan na maramdaman ang anumang bagay na higit pa roon. Habang nagpapatuloy ang araw, naramdaman ni Aliana ang isang kakaibang tensyon sa opisina. Ang mga bata ay mas tahimik kaysa sa dati. Si Sir Vincent ay mas abala sa kanyang telepono at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Sir Vincent. Narinig ni Aliana ang kanyang boses, puno ng galit at pagkabahala. Celeste, ano ang ginagawa mo? Bakit ka bumabalik? Napatigil si Aliana. Celeste. Ang pangalang iyon. Ang mga salita ni Ames de la Cruz. Ang larawan. Ang kaba ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Sir Vincent. May mga anak tayo. Hindi mo sila pwedeng gamitin. Narinig ni Aliana ang mga salitang tulong, abogado, at tikorte. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ano ang nangyayari? Narinig niya ang boses ni Sir Vincent na bumubulong, hindi ako magtitiwala sa sinuman. Hindi ako magpapatalo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa pintuan ng opisina ni Sir Vincent. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Isang babala. Isang panganib. Isang bagay na malaki ang mangyayari. At pakiramdam niya, siya ay nasa gitna nito. Ang mga araw sa Ethelred Group ay naging mas magaan, mas maliwanag. Hindi na ang dating tahimik at seryosong opisina ang bumubungad kay Vincent tuwing umaga. Ngayon, may ingay ng tawanan ng mga bata, may mga guhit ni Thalia na nakadikit sa bulletin board, at may mga tunog ng robot ni Xena na naglalakad sa sahig. Ang lahat ng ito ay dala ng isang tao, si Aliana. Nakita niya kung paano nito binago ang kanyang mga anak. Si Thalia, na dati ilaging nakayuko, ay mas madalas nang nag-aangat ng tingin, at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan. Si Tristan, na laging seryoso, ay nakikipagbiruan na kay Aliana. At si Xena, ang pinakamakulit, ay mas madali ng kausapin, at ang kanyang mga pagsubok ay naging mas malambot. Ang kanyang puso, na matagal nang nagyelo dahil sa nakaraan, ay unti-unting lumalambot. Naramdaman niya ang isang kakaibang init tuwing nakikita niya si Aliana na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak o tuwing nahuli niya ang kanyang sarili na nakatitig dito. May pag-asa sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit ang kapayapaan na ito ay isang ilusyon. Alam niya na ang nakaraan ay may paraan para bumalik. Ang tawag na natanggap niya ilang araw na ang nakalipas, ang boses na iyon ay isang babala. Isang babala na matagal na niyang pinipigilan. Ngayon ang araw ng taunang anibersaryo ng Ethelred Group. Isang malaking pagdiriwang na ginaganap sa Grand Ballroom ng kumpanya. Naroon ang lahat ng mahalagang tao sa industriya, mga kasosyo, mga empleyado, at syempre, ang kanyang mga anak. Masaya ang lahat, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Nakita niya si Aliana na nakikipag-usap sa mga bata, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Ngunit ang perpektong larawan na iyon ay biglang naglaho. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumigil ang lahat ng ingay. Lahat ng mata ay napalingon sa pintuan. At doon, nakatayo, nakasuot ng isang eleganteng pulang gown, ay isang babae na matagal na niyang inilibing sa kanyang nakaraan. Celeste Ramirez. Ang kanyang dating asawa. Ang ina ng kanyang mga anak. Ang babaeng nagtaksil sa kanya at sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Vince ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Bakit siya narito? Naglakad si Celeste papunta sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. May ngiti sa kanyang labi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata.
Puno ito ng pagmamalaki at pagmamay-ari. Vincent, sabi ni Celeste, ang boses ay malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat. Napakaganda ng party mo. Pero bakit hindi mo ako inimbita? Hindi ba't ako pa rin ang ina ng mga anak mo? Narinig ni Vince ang bulungan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Nakita niya ang kanyang mga anak. Si Tristan, Thalia at Senna. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Agad na lumapit si Vince kay Celeste. Hinawakan niya ang braso nito at hinila ito papunta sa kanyang opisina. Anong ginagawa mo rito, Celeste? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit ka bumalik? Ngumisi si Celeste. Bakit? Hindi ba't malinaw? Gusto kong kunin ang mga anak ko. At ang bahagi ko sa lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba naintindihan, Vincent, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Babawin ko ang lahat ng sa akin. Ang mga anak ko. Ang pera ko. At ang posisyon ko bilang asawa mo. Naramdaman ni Vince ang galit na kumalat sa kanyang katawan. Wala ka ng karapatan sa kanila, Celeste. Iniwan mo sila. Iniwan mo kami. Nagbago na ako, Vincent, sabi ni Celeste, pilit na nagpapakita ng pagiging inosente. Gusto kong maging ina sa kanila. At alam kong kailangan nila ako. Hindi mo sila kailangan, sigaw ni Vince. Kailangan mo lang ang pera ko. Kailangan mo lang ang pangalan ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong bata. Nakita nila ang kanilang ama at ina na nagtatalo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Mommy, mahinang tawag ni Thalia. Ngumiti si Celeste sa kanyang mga anak, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mga anak ko. Nandito na si Mommy. Ngunit ang mga bata ay hindi lumapit. Nananatili sila sa pintuan, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanilang ina na tila isang estranghero. Hindi mo sila pwedeng kunin, Celeste, sabi ni Vince, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko hahayaan. Hahayaan mo, Vincent, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Dahil kung hindi ay dedemanda kita. At sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Naramdaman ni Vince ang takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang kanilang mga mata ay puno ng sakit. Biglang pumasok si Alyana sa opisina. Nakita niya ang eksena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ngumiti si Celeste, isang ngiti na puno ng panunuya. Lumapit siya kay Alyana. Yes, hira sige me, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Alyana, puno ng paghamak. Si tie de tie itif kati. Naramdaman ni Alyana ang lamig ng tingin ni Celeste. Ang mga salita nito ay tila patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na ganito ang magiging pagbabalik ng dating asawa ni Sir Vincent. Isang pagbabalik na puno ng galit, pagmamay-ari, at isang malalim na banta. Hindi ko po intensyon na palitan ang sinuman, ma'am, sagot ni Alyana, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Nandito po ako para magtrabaho. Umisi si Celeste, isang ngiti na puno ng paghamak. Trabaho? O ang posisyon ng asawa ko? Huwag kang magkunwari, Jung Santos. Alam kong alam mo kung ano ang gusto mo. Naramdaman ni Alyana ang galit na unti-unting pumupuno sa kanya. Hindi ito ang oras para magpatalo. Ngunit bago pa man siya makasagot, hinila ni Sir Vincent si Celeste palabas ng opisina. Umalis ka na, Celeste, malamig na sabi ni Sir Vincent. Hindi ka welcome dito. Hindi pa tayo tapos, Vincent, sigaw ni Celeste habang hinihila siya palabas. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Naiwan si Alyana sa opisina, kasama ang tatlong bata na nakatayo doon, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Lumapit si Alyana sa kanila. Okay lang kayo, tanong ni Alyana, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang mga bata ay hindi sumagot. Nananatili sila sa kanilang kinatatayuan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Bumalik sila sa kanilang dating pagiging mailap. Si Thalia ay nagtago sa likod ni Tristan.
Si Xena ay yumuko. At si Tristan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Aalis ka rin, di ba? Sabi ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Lahat kayo umaalis. Tulad ni Mommy. Naramdaman ni Alyana ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na ganito ang magiging epekto ng pagbabalik ni Celeste sa mga bata. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila nawala sa isang iglap. Hindi ako aalis, Tristan, sabi ni Alyana, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Nandito ako para sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Ngunit ang mga bata ay hindi naniniwala. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, naging impyerno ang buhay ni Alyana sa Ethelred Group. Si Celeste ay nagsimulang magpakalat ng mga chismis tungkol sa kanya. Mga chismis na siya ay isang gold digger, na nilalandi niya si Sir Vincent para sa pera, at na siya ay isang masamang impluensya sa mga bata. Ang mga chismis na ito ay kumalat na parang apoy sa buong kumpanya. Ang mga tingin ng mga empleyado ay naging mas malamig. May mga nagbubulungan sa likuran niya. May mga umiiwas sa kanya. Pakiramdam ni Alyana ay nag-iisa siya. Ang pinakamahirap ay ang pagbabago sa mga bata. Bumalik sila sa kanilang dating pagiging mailap. Si Thalia ay muling naging tahimik at laging nakatago. Si Xena ay muling naging mapang-asar at nagtatago ng kanyang mga gamit. At si Tristan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Isang gabi, habang nag-iisa si Alyana sa opisina, umiiyak siya. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila nawala. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Naaalala niya ang kanyang sariling nakaraan, ang sakit ng pagiging pinagtaksilan. Naaalala niya ang araw na nalaman niya na niloko siya ng kanyang dating nobyo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang ipon, ay tumakas kasama ang lahat ng kanyang pera. Iniwan siya na may malaking utang at isang pusong puno ng sakit. Mula noon, natakot na siyang magtiwala. Ngayon, narito na naman siya. Isang bagong sakit. Isang bagong pagdududa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang boses ni Sir Vincent. Alyana? Nagulat si Alyana. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sir Vincent! Lumapit si Sir Vincent sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Umiling si Alyana. Hindi po, sir. Hindi po ako okay. Umupo si Sir Vincent sa tabi niya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero huwag kang susuko. Hindi ka nag-iisa. Nagulat si Alyana sa kanyang mga salita. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong klaseng suporta mula kay Sir Vincent. Alam kong mahirap intindihin ang mga bata, sabi ni Sir Vincent. Pero may dahilan ang lahat. May pinagdadaanan sila. At kailangan nila ng isang tao na magmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Pero sir, paano kung hindi ko kaya? Tanong ni Alyana, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano kung aalis din ako tulad ng sabi nila? Hinawakan ni Sir Vincent ang kanyang kamay. Hindi ka aalis, Alyana. Alam ko. Nakita ko kung paano mo sila minahal. Nakita ko kung paano mo sila binago. At alam kong hindi ka tulad niya. Nagulat si Alyana sa kanyang paghawak. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang init ng kanyang kamay ay kumalat sa kanyang katawan. Kailangan natin silang protektahan, Alyana, sabi ni Sir Vincent. Kailangan natin silang iligtas mula sa kanya. At kailangan ko ang tulong mo. Naramdaman ni Alyana ang determinasyon na unti-unting pumupuno sa kanya. Hindi siya susuko. Hindi niya iiwan ang mga bata. At hindi niya hahayaan na manalo si Celeste. Ano po ang gagawin natin, sir? Tanong ni Alyana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kailangan nating maghanap ng ebidensya, sabi ni Sir Vincent. Ebidensya na magpapatunay kung sino talaga si Celeste. At kung ano ang tunay niyang motibo. Tumango si Alyana. Magkasama sila. Magkasama nilang lalabanan si Celeste. Kinabukasan, habang nag-aayos si Alyana ng mga lumang file sa opisina, nakarinig siya ng boses mula sa telepono ni Celeste. Narinig niya ang pangalan ni Celeste. At isang boses ng lalaki.
Kailangan nating alisin si Vincent, sabi ng boses ng lalaki. At kunin ang lahat ng sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Alyana. Ang boses na iyon. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang mga salita. Isang plano. Isang masamang plano. Ang boses sa telepono ni Celeste. Ang mga salitang ialisin si Vincent at kunin ang lahat ng sa atin. Nagpaikot-ikot ito sa isip ni Alyana. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya na ang Celeste ay hindi lang basta isang ex-wife na gustong bawiin ang kanyang mga anak. May mas malalim na plano ito. Isang masamang plano. Kailangan niyang sabihin ito kay Sir Vincent. Agad. Pagpasok ni Alyana sa opisina ni Sir Vincent, nakita niya ito na nakaupo sa kanyang desk, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Sir Vincent, simula ni Alyana, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko po ang telepono ni Celeste. May kausap po siyang lalaki. Sabi po niya, kailangan nating alisin si Vincent. At kunin ang lahat ng sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Sir Vincent. Ano? Totoo po, sir, sabi ni Alyana. May plano po silang masama. Hindi lang po ito tungkol sa mga bata. Tungkol po ito sa inyo. Sa kumpanya. Tumayo si Sir Vincent. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Alam kong may iba pa sa likod nito. Hindi lang basta sa kanya ito. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking iyon. At kung ano ang tunay nilang motibo. Nagsimula silang maghanap ng ebidensya. Hinukay nila ang mga lumang file, mga email at mga tawag sa telepono. Bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Kailangan nilang maging maingat. Alam nilang nagmamanman si Celeste. Sa mga sumunod na araw, naging impyerno ang buhay ni Vincent. Ang media ay puno ng mga balita tungkol sa kanyang pribadong buhay. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng pahayagan at news channel. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang magtanong. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nasisira. Ang pinakamahirap ay ang epekto nito sa kanyang mga anak. Bumalik sila sa kanilang dating pagiging tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagkalito. Ayaw nilang pumasok sa eskwelahan. Ayaw nilang lumabas ng bahay. Naramdaman ni Vincent ang sakit sa kanyang dibdib. Ginagawa niya ang lahat para protektahan sila, ngunit tila hindi sapat. Ang unang pagdinig sa korte. Iyon ang pinakamasakit. Puno ang korte ng mga reporter at photographers. Lahat ng mata ay nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Vincent ang bigat ng lahat ng tingin na iyon. Nakatayo si Celeste sa kabilang panig ng silid, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay isang lalaki. Attorney Miguel Diaz. Isang sikat na abogado, kilala sa kanyang pagiging ranhid at agresibo. Nang makita ni Vincent si Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Miguel. Ang pangalang iyon. Ang kanyang dating kasosyo. Ang lalaking kasama ni Celeste nang umalis ito. Ang lalaking kasama nito sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Naramdaman ni Vincent ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Nagbalik ang lahat ng alaala. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagkawala. Nagsimula ang paglilitis. Sinimula ni Achoy Diaz ang kanyang pagtatanong, puno ng panunuya at pangungutya. Emis Corpus, simula ni Attorney Diaz. Totoo po ba na kayo ay isang workaholic? Na mas inuuna ninyo ang inyong trabaho kaysa sa inyong pamilya? Hindi po totoo yan, sagot ni Vincent, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Ginagawa ko ang lahat para sa aking pamilya. Talaga po, sabi ni Attorney Diaz, ngumingisi. Kung ganoon po, bakit po umalis ang inyong asawa? At bakit po hindi ninyo napansin na nilulustay niya ang pondo ng inyong kumpanya? Naramdaman ni Vincent ang galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sampalin si Atchoy Diaz. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nangyari po ang mga bagay na iyon dahil sa pagtataksil, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, sagot ni Vincent, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagtataksil, sabi ni Atchoy Diaz, nagkukunwaring nagulat.
At sino po ang nagtaksil, Gilf Corpus? Hindi po ba kayo? Narinig ni Vincent ang bulungan ng mga tao. Ang kanyang mga anak ay nakaupo sa likuran, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang sakit sa kanilang mga mata ay tila sinasabi, totoo ba ang sinasabi nila, Daddy? Naramdaman ni Vincent ang pagkalugi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila mawawala. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ang lahat. Biglang tumayo si Achoy Diaz. May hawak siyang isang larawan. Isang lumang larawan. Si Vincent, nakangiti, kasama ang isang babae. Hindi si Celeste. With Corpus, sabi ni Atty. Diaz, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung sino po ang babaeng ito? At bakit po siya kasama ninyo sa isang pribadong hapunan habang kayo po ay kasal pa kay Emmeth Ramirez? Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Hindi siya makapaniwala. Ang larawan na iyon. Ang nakaraan. Ang kanyang puso ay bumilis. Nagulat siya sa gulat na iyon. Hindi niya inaasahan ito. Naramdaman ni Aliana ang lamig ng kanyang mga kamay habang nakikinig sa paglilitis. Ang mga salita ni Atty. Miguel Diaz ay tila laso na kumalat sa buong silid. Ang kanyang puso ay bumibilis. Nakita niya ang larawan na ipinakita ni Atty. Diaz, si Sir Vincent kasama ang isang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung sino po ang babaeng ito? At bakit po siya kasama ninyo sa isang pribadong hapunan habang kayo po ay kasal pa kay Emmeth Ramirez? Ang boses ni Atty. Diaz ay puno ng panunuya. Nakita ni Aliana ang pagkabigla sa mukha ni Sir Vincent. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makapagsalita. Hindi po totoo yan, sigaw ni Aliana, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Hindi po ganyan si Sir Vincent. Ngumisi si Atty. Diaz. At sino po kayo, na Santos? Ang bagong kalihim? O ang bagong babae ni Emmeth Corpus? Naramdaman ni Aliana ang galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Sir Vincent. Ngunit bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Sir Vincent ang kanyang kamay. Huwag, Aliana, bulong ni Sir Vincent. Hayaan mo sila. Naramdaman ni Aliana ang sakit sa kanyang dibdib. Bakit hindi siya lumalaban? Bakit hinahayaan niya lang nasirain ang kanyang reputasyon? Ngunit sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Aliana. Ang boses na narinig niya sa telepono ni Celeste. Ang lalaking kausap niya. Atty. Miguel Diaz. Nagsimulang mag-isip si Aliana. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo. Ang pag-alis ni Celeste. Ang paglustay ng pondo. Ang pagbabalik ni Celeste ngayon. Ang lahat ay konektado. Pagkatapos ng paglilitis, agad na lumapit si Aliana kay Sir Vincent. Sir, alam ko na po kung sino ang lalaking kausap ni Celeste sa telepono. Si Atty. Miguel Diaz po. Siya po ang kasama ni Celeste sa paglustay ng pondo ng kumpanya noon. At siya po ang kasama ni Celeste nang umalis siya. Nanlaki ang mga mata ni Sir Vincent. Paano mo nalaman? Narinig ko po ang boses niya sa telepono ni Celeste, sabi ni Aliana. At naalala ko po ang mga chismis noon. Sir, kailangan nating maghanap ng ebidensya. Ebidensya na magpapatunay sa lahat ng ito. Magkasama silang naghanap ng ebidensya. Hinukay nila ang mga lumang file sa opisina, mga bank statements, at mga lumang kontrata. Bawat piraso ng papel ay mahalaga. Kailangan nilang maging maingat. Alam nilang nagmamanman si Celeste at Atty. Diaz. Isang gabi, habang naghahanap sila ng ebidensya sa lumang storage room ng Ethelred Group, nakita nila ang isang lumang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato, mga sulat, at isang lumang diary. Ang diary ni Celeste. Binuksan ni Aliana ang diary. Nagsimula siyang magbasa. Ang bawat pahina ay puno ng galit, pagmamalaki at pagmamahal sa pera. At sa bawat pahina may mga pangalan. Miguel. Ang kanyang mga plano. Ang kanyang pagtataksil. Naramdaman ni Aliana ang galit na kumalat sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Ang lahat ng kasinungalingan.
Ang lahat ng pagtataksil. Sir Vincent, sabi ni Aliana, ang kanyang boses ay nanginginig. Narito po ang lahat ng ebidensya. Ang diary ni Celeste. Ang lahat ng plano niya. Ang lahat ng kasinungalingan niya. Nanlaki ang mga mata ni Sir Vincent. Kinuha niya ang diary at nagsimulang magbasa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong bata. Nakita nila si Aliana at Sir Vincent na may hawak na diary. Daddy? Maamyana? Anong nangyayari po? Tanong ni Tristan. Hindi sumagot si Sir Vincent. Patuloy lang siyang nagbabasa. Biglang tumunog ang telepono ni Celeste. Narinig ng mga bata ang boses ng kanilang ina. Miguel, kailangan nating bilisan ang plano, sabi ni Celeste. Kailangan nating alisin si Vincent. At kunin ang lahat ng sa atin. Ang mga bata, sila ang magiging susi. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang ina. Ang kanilang sariling ina. Naramdaman ni Thalia ang sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit siya kay Aliana at niyakap ito ng mahigpit. Ayaw ko po sa kanya, Maamyana. Gusto ko po kayo ang mommy ko. Niyakap ni Aliana si Thalia. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Tristan at Xena kay Aliana at Sir Vincent. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Daddy, hindi po kami aalis sa inyo, sabi ni Tristan. Hindi po kami sasama sa kanya. Si Maamyana po ang mommy namin, sabi ni Xena. Hindi po siya. Naramdaman ni Aliana ang init sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon. Ang mga bata ay pinili siya. Ang mga bata ay pinili ang kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aliana ang determinasyon na unti-unting pumupuno sa kanya. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo si Celeste. Hindi niya hahayaan na masaktan muli ang mga bata. Kinabukasan, bago ang huling paglilitis, nakatanggap si Aliana ng isang text message. Mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magpakabayani, Gil Santos. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Ang kanyang puso ay bumilis. Isang banta. Isang malaking banta. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Lalaban siya. Para sa mga bata. Para kay Sir Vincent. Para sa kanilang pamilya. Ang banta mula kay Celeste ay tila isang malamig na kamay na humawak sa liig ni Vincent. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang matinding determinasyon. Hindi na ito tungkol sa reputasyon niya o sa Ethelred Group. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak. At kay Aliana. Ang text message na natanggap ni Aliana ay nagpatindi sa kanyang galit. Ang pagbabanta sa buhay ni Aliana ay hindi niya mapapalampas. Si Celeste at Miguel ay lumampas na sa linya. Nasa korte si Vincent, nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Sa kabilang panig, nakaupo si Celeste, nakangiti, na tila wala siyang ginagawang mali. Sa tabi niya, si Atty. Miguel Diaz, ang kanyang dating kasosyo, ang kanyang kalaban ngayon. Ang presensya ni Miguel ay nagpaalab sa galit ni Vincent. Naaalala niya ang lahat ng pagtataksil, ang paglustay ng pondo. Nagsimula ang huling paglilitis. Ang kapaligiran sa loob ng korte ay puno ng tensyon. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Enlis corpus, simula ni Atty. Diaz, ang kanyang boses ay may panunuya. Handa na po ba kayong harapin ang katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa inyong pagiging irresponsableng ama at asawa? Yumeling si Vincent. Handa po akong harapin ang anumang katotohanan, Atty. Diaz. Lalo na kung ito ay magbubunyag sa tunay na kulay ng inyong kliyente. Ngumisi si Atty. Diaz. Sige po. Let's get to it, T. Sumunod ang ilang oras ng matinding pagtatalo. Nagbigay si Atty. Diaz ng mga ebidensya na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging pabaya.
Mga report mula sa mga empleyado, mga hindi totoong kwento mula sa mga kapitbahay, at mga balita mula sa media na sinisiraan siya. Pakiramdam ni Vincent ay nag-iisa siya sa gitna ng digmaan. Ngunit nang tignan niya si Aliana na nakaupo sa likuran, naramdaman niya ang lakas. Ang mga mata ni Aliana ay puno ng suporta at pagmamahal. Siya ang kanyang sandalan. Tinatawag ko po sa witness stand si Ine Aliana Santos, sabi ng abogado ni Vincent. Kinabahan si Aliana, ngunit tumayo siya ng buong tapang. Umakyat siya sa witness stand. Tinitigan niya si Celeste at Atty. Diaz nang walang takot. Santos, simula ng abogado ni Vincent, pwede po ba ninyong sabihin sa korte kung ano ang inyong karanasan sa pamilya Corpus? Lalo na sa mga bata. Humihinga ng malalim si Aliana. Nang una po akong magtrabaho sa Ethelred Group, naramdaman ko po ang pagiging malungkot ng mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagdududa. Alam ko po na may pinagdadaanan sila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya, nagiging mas matatag ito. Dahan-dahan po, nakita ko ang pagbabago sa kanila. Ang pagiging masaya ni Thalia. Ang pagiging bukas ni Xena. At ang pagiging mas mapagkakatiwalaan ni Tristan. Tumingin si Aliana kay Celeste. Hindi po ako nagtatrabaho para palitan ang sinuman. Nagtatrabaho po ako para mahalin at alagaan ang mga bata. At nakita ko po ang tunay na pagmamahal sa pamilyang ito. Hindi po sa pera, kundi sa pagmamalasakit at pag-unawa. Narinig ni Vincent ang bulungan ng mga tao. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Salamat, Gina Santos, sabi ng kanyang abogado. Tinatawag ko po ang mga batang Tristan, Thalia, at Xena Corpus, sabi ng abogado ni Vincent. Nagulat si Vincent. Hindi niya inakala na papayag ang kanyang abogado na tumestigo ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Paano kung masaktan sila? Ngunit ang tatlong bata ay tumayo ng buong tapang. Umakyat sila sa witness stand. Si Tristan, ang pinakamatanda, ang unang nagsalita. Gusto lang po naming sabihin na si Ma'am Yana po ang mommy namin, sabi ni Tristan, ang kanyang boses ay malinaw. Siya po ang nag-alaga sa amin. Siya po ang nagmahal sa amin. Pagkatapos si Thalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si mommy po iniwan po niya kami. Natakot po kami. Akala po namin wala nang magmamahal sa amin. Pero dumating po si Ma'am Yana. Siya po ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Hindi po siya aalis. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa buong korte. Maging si Celeste ay hindi makapagsalita. Pagkatapos si Xena. Gusto ko po si Ma'am Yana. Siya po ang tunay naming mama. Ayaw po namin kay Mommy Celeste. Masama po siya. Narinig po namin ang plano niya na saktan si Daddy at si Ma'am Yana. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Mga sinungaling. Hindi totoo yan. Celeste Ramirez, sigaw ng hukom. Discharge. Nagsimulang magbigay ng ebidensya ang abogado ni Vincent. Ang diary ni Celeste. Ang mga bank statements na nagpapatunay ng paglustay ng pondo. Ang mga tawag sa telepono ni Miguel Diaz. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng pagtataksil. Ang mukha ni Celeste ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi siya makapagsalita. Biglang tumayo si Atty. Miguel Diaz. Your Honor, tutol po ako. Bakit, Atty. Diaz, tanong ng hukom. Dahil ba sa nabubunyag na ang inyong kasinungalingan? At ang inyong pagtataksil kay Ienis Corpus? Nanlaki ang mga mata ni Atty. Diaz. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Wala kayong ebidensya. Mayroon po kami, sabi ni Vincent, tumayo siya. Ang DTF footage mula sa araw na umalis si Celeste. Kasama mo siya, Miguel. At may mga dokumento na nagpapatunay na kayo ang lumustay ng pondo ng kumpanya. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni Celeste ay namutla. Hindi siya makapagsalita. Nang makita ni Celeste na wala na siyang kawala, tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadesperado. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin iyan sa akin. Ako ang ina nila. Ako ang may karapatan.
Enrique Ramirez, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig. Ang inyong mga aksyon ay nagpapatunay na hindi kayo karapat-dapat na maging ina. Ang korte ay nagpapasya. Nagtinginan sina Vincent at Aliana. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Ang huling laban. Ang huling desisyon. Na ang karapatan sa pag-aalaga ng mga bata ay iginawad kay Ines Vincent Corpus. Nakahinga ng maluwag si Vincent. Napapikit siya. Nagpasalamat siya sa Diyos. At para po sa kaso ng paglustay ng pondo. Naramdaman ni Vincent ang pagluwag ng lahat ng bigat sa kanyang balikat. Ang kanyang mga anak ay ligtas na. Ang kanilang pamilya ay ligtas na. Narinig ni Aliana ang mga salita ng hukom. Ang karapatan sa pag-aalaga ng mga bata ay iginawad kay Ines Vincent Corpus. Naramdaman niya ang pagluwag ng lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Napapikit siya at isang luha ng kaligayahan ang dumaloy sa kanyang pisngi. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay si Sir Vincent. Nagtagumpay ang mga bata. Tiningnan niya si Sir Vincent. Ang kanyang mukha ay puno ng pagluwag at pagpapasalamat. Sa likuran, nakita niya ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Niyakap nila si Sir Vincent ng mahigpit. Si Celeste, sa kabilang panig, ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadesperado. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Si Attorney Miguel Diaz ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkatalo. Celeste Ramirez at Miguel Diaz, sabi ng hukom, kayo po ay nahaharap sa kasong paglustay ng pondo at pagtatangka sa paninira ng reputasyon. Ang korte ay magpapataw ng kaukulang parusa. Nagsimulang magprotesta si Celeste, ngunit hindi na siya pinansin ng hukom. Ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng bulungan ng mga tao. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas sila ng korte. Ang mga reporter ay agad na lumapit sa kanila, ngunit pinigilan sila ng mga security guard. Niyakap ni Aliana ang mga bata. Okay lang kayo? Tanong ni Aliana, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Opo, Ma'am Yana, sabay na sabi ng tatlong bata. Biglang lumapit si Thalia kay Aliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mama ni. Napatigil si Aliana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mama. Ang salitang iyon. Ang salitang matagal na niyang pinangarap na marinig. Niyakap ni Aliana si Thalia ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Mama, sabi ni Xena at Tristan, at niyakap din nila si Aliana. Niyakap ni Aliana ang tatlong bata. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ito ang pamilya na matagal na niyang hinahanap. Ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Lumapit si Sir Vincent kay Aliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Aliana. Aliana, simula ni Sir Vincent, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging ilaw sa buhay namin. Salamat sa pagmamahal mo sa mga anak ko. Salamat sa pagiging ikaw. Ngumiti si Aliana. Wala po yun, Sir Vincent. Mahal ko po sila. Mahal ko po kayo. Naramdaman ni Aliana ang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay bumilis. Lumuhod si Sir Vincent sa harap ni Aliana. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Ang mga bata ay nagulat din. Aliana Santos, simula ni Sir Vincent, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa mga anak ko. Ikaw ang nagkumpleto sa aming pamilya. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito ba ay totoo? Ito ba ay nangyayari? Opo, Sir Vincent. Opo, sabi ni Aliana, ang kanyang boses ay nanginginig. Opo. Pakakasalan po kita. Niyakap ni Sir Vincent si Aliana ng mahigpit. Ang mga bata ay nagpalakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa. Ang kanilang pamilya. Isang bagong simula. Isang bagong kabanata. Ilang buwan ang lumipas.
Ang kasal ni na Vincent at Aliana ay naganap sa isang pribadong seremonya, kasama ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Ang mga bata ay ang kanilang mga flower girl at ring bearer. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay puno ng pagmamahal. Ngayon, si Aliana ay hindi na lang isang executive secretary. Siya na ang A. Res Corpus. Ang ina ni na Tristan, Thalia at Xena. Ang asawa ni Vincent. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nakaupo si Aliana sa tabi ni Vincent. Hinawakan niya ang kamay nito. "Masaya ka ba, Aliana?" tanong ni Vincent. Ngumiti si Aliana. "Sobrang saya, Vincent. Hindi ko inakala na mangyayari ito sa akin. Akala ko habang buhay na akong mag-iisa." "Hindi ka na mag-iisa, Aliana," sabi ni Vincent at hinalikan ang kanyang noo. "Nandito kami. Ang pamilya mo." Tiningnan ni Aliana ang mga bata na naglalaro. Ang kanilang mga tawanan ay pumuno sa hangin. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahan, isang maliit na pag-aalala ang sumilay sa isip ni Aliana. Ang kanyang nakaraan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang takot na muling masaktan. "Vincent," sabi ni Aliana, ang kanyang boses ay mahina. "Paano kung hindi ito magtagal? Paano kung masaktan na naman ako?" Niyakap ni Vincent si Aliana ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala, Aliana. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin iiwan. Magkasama tayo. At sisiguraduhin kong magtatagal ito. Dahil mahal na mahal kita." Ngumiti si Aliana. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam niya na totoo ang mga salita ni Vincent. Alam niya na ligtas siya. At alam niya na ang kanilang pamilya ay magtatagal. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak ang bumubungad kay Vincent tuwing umaga. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanyang tahanan, na ngayon ay napuno na ng buhay at kulay. Si Aliana. Ang kanyang asawa. Ang ina ng kanyang mga anak. Siya ang nagdala ng lahat ng ito. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay napakalaki. Dati, ang kanyang mundo ay umiikot sa trabaho at sa pagprotekta sa kanyang mga anak mula sa anumang sakit. Ngayon, ang kanyang mundo ay mas malawak, mas puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, magkasama silang mag-asawa na ihahatid ang mga bata sa eskwelahan. Si Tristan ay mas bukas na ngayon, nagbabahagi ng kanyang mga ideya at mga tanong tungkol sa mundo. Si Thalia ay mas masaya, ang kanyang mga iginuguhit ay puno na ng sikat ng araw at mga ngiti. At si Xena, ang dating mapang-asar, ay mas malambing na ngayon, madalas na humihingi ng yakap kay Aliana. Nakita ni Vincent ang pagbabago sa kanyang mga anak at alam niyang ito ay dahil kay Aliana. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pasensya, at ang kanyang kakayahang magtiwala ay nagbukas ng mga puso ng kanyang mga anak. Ang pagtitiwala. Iyon ang pinakamahirap para kay Vincent. Ang nakaraan, ang pagtataksil ni Celeste at Miguel, ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit si Aliana, sa kanyang pagiging totoo at tapat, ay unti-unting ginamot ang sugat na iyon. Isang araw, habang nasa opisina, may isang mahalagang desisyon na kailangan niyang gawin tungkol sa isang malaking proyekto. Dati, siya lang ang magdedesisyon. Ngayon, tinawag niya si Aliana. "Aliana," sabi ni Vincent, "may isang malaking proyekto na kailangan nating desisyonan. Gusto kong marinig ang opinyon mo." Nagulat si Aliana. "Ako po, Sir Vincent." "Ikaw," sabi ni Vincent, umingiti. "Ikaw ang aking asawa. Ang aking kasosyo sa buhay. At alam kong matalino ka. Gusto kong marinig ang iyong pananaw." Naramdaman ni Vincent ang pagluwag ng kanyang puso nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Aliana. Ang kanyang pagtitiwala kay Aliana ay ganap na. Hindi na siya natatakot na magbahagi ng kanyang mga pasanin. Magkasama nilang pinag-aralan ang proyekto. Nagbigay si Aliana ng mga ideya at pananaw na hindi niya naisip. Ang kanyang mga suhestyon ay praktikal at matalino. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Vincent ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang magdedesisyon.
Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nagkwentuhan ang mga bata tungkol sa kanilang araw sa eskwelahan. Daddy, Mama, simula ni Tristan, may project po kami sa science. Gusto po naming gumawa ng robot na kayang maglinis ng bahay. Ngumiti si Aliana. Wow, ang galing naman. Tutulungan namin kayo. Opo, sabi ni Xena. At gusto po naming mag-aral ng chess, Daddy. Pwede po ba ninyo kaming turuan? Siyempre, sabi ni Vincent, ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Tuturuan ko kayo. Si Thalia, na tahimik lang na nakikinig, ay lumapit kay Aliana at hinawakan ang kanyang kamay. Mama, pwede po ba nating bisitahin ang lola mo sa probinsya? Nagulat si Aliana. Gusto niyo po ba? Opo, sabay na sabi ng tatlong bata. Ngumiti si Aliana. Siyempre. Magpaplano tayo. Naramdaman ni Vincent ang init sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak ay nagkaroon na ng kumpiyansa. Nagkaroon na sila ng pangarap. At ang lahat ng ito ay dahil kay Aliana. Pagkatapos matulog ng mga bata, nakaupo sina Vincent at Aliana sa sala. Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Aliana. Aliana, sabi ni Vincent, salamat. Salamat sa pagiging ilaw sa buhay namin. Salamat sa pagmamahal mo sa mga anak ko. Salamat sa pagiging ikaw. Ngumiti si Aliana. Wala po iyon, Vincent. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo ang pamilya ko. Alam mo ba, simula ni Vincent, dati, ang pangarap ko lang ay protektahan ang mga anak ko. Ngayon, ang pangarap ko ay makasama ka habang buhay. At makita ang mga anak natin na lumaki ng masaya at ligtas. Niyakap ni Aliana si Vincent ng mahigpit. Ako rin, Vincent. Ako rin. Nagplano sila para sa hinaharap. Ang kanilang mga pangarap ay iisa. Ang kanilang mga puso ay iisa. Isang araw, habang nagbubukas ng mail si Vincent sa opisina, may isang kakaibang sobre na nakita niya. Walang pangalan ng nagpadala. Walang address. Tanging isang puting sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang puting tseftidan. Isang puting carnation. Ang bulaklak ng pagmamahal. Ngunit bakit walang pangalan? Naramdaman ni Vincent ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang paalala. Isang paalala mula sa nakaraan. Tiningnan niya ang bulaklak. Ang puting kisef, tidenhi. Simbolo ng pagmamahal. Ngunit maaari rin itong maging simbolo ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Nakatitig si Aliana sa puting tidens na nakalagay sa vase sa kanyang desk. Ang bulaklak na iyon na nakita ni Vincent sa isang misteryosong sobre ay nagdulot ng bahagyang pag-aalala sa simula. Ngunit ngayon, sa bawat araw na lumilipas, mas naiintindihan niya ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito banta. Hindi ito paalala ng nakaraan na puno ng sakit. Ito ay isang pagpapala. Isang tahimik na pagpapasalamat mula sa isang taong marahil ay nakasaksi sa kanilang paglalakbay. Isang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Napangiti si Aliana. Ang kanyang buhay ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Mula sa isang simpleng probinsyana na naghahanap ng trabaho, siya ngayon ay si A.S. Corpus, ang asawa ng isang CEO, at higit sa lahat, ang ina ni Tristan, Thalia, at Xena. Ang mga bata. Sila ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating mga batang puno ng takot at pagdududa ay ngayon ay puno ng pagmamahal at kumpiyansa. Si Tristan, ang dating seryoso at mailap ay mas bukas na ngayon. Madalas na itong lumalapit sa kanya para magbahagi ng kanyang mga ideya sa science at technology, at minsan pa nga ay humihingi ng payo tungkol sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng paghanga at pagmamahal. Si Thalia, ang tahimik at sensitibo, ay mas masaya na ngayon. Ang kanyang mga iginuguhit ay puno na ng kulay at buhay, mga pamilyang naglalakad sa parke, mga bahay na may malalaking bubong, at mga paru-paro na may buong pakpak, lumilipad ng malaya. Madalas na itong lumalapit kay Aliana para yakapin, at ang kanyang mga salitang "Mama" ay ang pinakamagandang musika sa kanyang tainga. At si Xena, ang dating mapang-asar at malikot, ay mas malambing na ngayon.
Hindi na ito nagtatago ng kanyang mga gamit, at sa halip ay madalas na itong humihingi ng yakap at halik. Ang kanyang mga ngiti ay mas totoo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang paglalakbay, na nagsimula sa isang iimposibleng trabaho, ay naging isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, paghilom, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng pamilya. Natutunan niyang magtiwala muli, hindi lang sa iba, kundi sa kanyang sarili. Natutunan niyang lumaban para sa kanyang kaligayahan at para sa mga taong mahal niya. Isang hapon, dumalo ang pamilya Corpus sa isang charity event, ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanila. Si Vincent, na may ngiti sa kanyang labi, ay ipinakilala si Aliana sa lahat. Ito po ang aking asawa, si Aliana, sabi ni Vincent, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. At ito po ang aming mga anak, sina Tristan, Thalia at Sena. Naramdaman ni Aliana ang init sa kanyang dibdib. Ang pagmamalaki sa boses ni Vincent. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata. At ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Niyakap ni Tristan si Aliana. Si Mama po ang pinakamagaling na mama sa buong mundo. Opo, sabi ni Thalia at Sena, at niyakap din nila si Aliana. Naramdaman ni Aliana ang kanyang puso na puno ng kaligayahan. Ito ang pamilya niya. Ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at paghilom. Tumingin si Aliana kay Vincent. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay nawala na. Ang lahat ng takot ay naglaho na. Ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng paghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Ang kapayapaan na dulot ng pagiging bahagi ng isang pamilya na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang pamilyang Corpus ay hindi na lang isang pangalan. Ito ay isang pamilyang buo. Isang pamilyang binuo sa pagmamahal, pagtitiwala at paghilom. At alam ni Aliana na ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng kapareha, kundi sa paghahanap ng isang pamilya na magmamahal sa iyo ng buong puso at magpapagaling sa lahat ng iyong sugat. Sa bawat pahina na inyong binasa, sa bawat kabanata na inyong sinundan, ako, ang inyong manunulat, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa mundong ito ng mga salita. Ang paglikha ng kwento ni na Aliana, Vincent, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin, puno ng damdamin, mga hamon at mga aral. May mga sandali ng kasiyahan habang sinusulat ang bawat tagumpay nila, at mayroon ding kirot sa dibdib sa bawat pagsubok na kanilang hinarap. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pagmamahal ang laging naging gabay ko. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga puso ng mga karakter na ito, ang kanilang mga kalakasan at kahinaan, at kung paano sila bumangon mula sa kanilang mga sugat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan sa inyong mga puso, isang paalala na ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling, na ang pagpapatawad ay nagbubukas ng bagong pinto, at na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa. Ang pamilya, anuman ang anyo nito, ay ang pundasyon ng ating buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat bukas. Maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng kwentong ito. Naway ang pagmamahal at kapayapaan na inyong natuklasan sa mga pahina nito ay manatili sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o damdamin na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling ipahayag ito. Ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay sa mga kwento na tulad nito. Maraming salamat muli.